Magandang umaga po. Ito po si Dr. Engineer Toto Bumagkausig at mayroon tayong pag-usapan na pakalat importante. Ito po ay dito mo nakasalalay ang kinabukasan ng ating bayan. At ito po yung ating pag-usapan ay sobrang importante talaga. Pero bago ang lahat, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, subscribe, follow sa aking Facebook, at i-share nyo sa lahat. At mag-invite po kayo sa inyong mga, please lang, inyong mga kaibigan, kamag-anak na mag-subscribe sa atin. At yung mga inyong kamag-anak sa mga listeners ko, please lang, nakikisuusap ako. Sa binggit na tayo ng kamatayan ng Pilipinas. Huwag na huwag po pagalitan, pilitin niyo po yung inyong mga kamag-anak. Kung mga taga-abroad kayo, nagpapadala kayo ng pera sa inyong mga kamag-anak. Please tell them it is an obligation for us not to vote for all Tulfos. Uubusin lang nila yung pera natin. Hindi lang mga Tulfos, pati iba pa, puro mga kawatan. Ang sa akin lang masasabi, kung hindi tayo sigurado kung sino yung boto, mas maganda pa pumili kayo ng lahat ng bago para sigurado. Ang sa akin naman kandidatura po ay bitin-bitin. Hanggang ngayon ay wala pang desisyon ng Supreme Court sa aking apila mula sa pagbabasura ng Comelec ng aking kandidatura pagka-senador. So, sana ay lalabas next week at malalaman natin, magkalalaman, ay makapaghanda naman tayo ng maaga. At kung mangyari man yan, I know miracles will happen for this country. Nag-umpisa na po, nag-manifest po ang Panginoon sa pagbibigay ng milagro para sa Pilipinas. Ano po yung nakikita ko? Unang po nakikita ko ay yung bakit na blanco, na email yung blanco ang Bicameral Conference Committee report sa lahat ng mga congressmen at mga senador. Kaya lahat po ng mga senador nagsasabi na may laman daw ang kanilang mga kopya ng niratipika na o di kaya pirmado ng mga delegado ng Senate at saka House of Representatives doon sa Bicameral Conference Committee na mayroon daw laman o walang blanco, lahat ng item ay sinungaling po sila. Ibagsak nyo lahat ng sinungaling. Kasi katotohanan po. At isang beses lang in-email po sa lahat. Group email po ang natatawag dyan. Kung naintindihan nyo yung group email, mula po sa pag-email ng technical working group nila ni Lizal Dico, nila ni Romualdez, in-email sa lahat ang kopya ng pinirmahan na Bicameral Conference Committee report tapos blanco. So dapat ngayon, huwag kayo maniwala po sa mga kwento ng ibang senador na hindi walang blanco. May blanco po lahat yan. Ipaglaban ko sa pagpitpitan ng jagballs. Ganoon lang po ito simple. Unang-una, bakit naman magsasabi si Raul Manuel na isang kalaban niya si Duterte, kalaban niya si BBM, na magsasabi siya na blanco na tanggap niya? Di ba? Bakit magsasabi si Jaime Marcos na kapatid ni Bongbong Marcos na siya mismo nung nag-privilege speech siya noong December 18, nagsasabi siya na hindi niya pinirmahan ang Bicameral Conference Committee report at saka yung sapagkat wala pong laman, may blanco. Nagtataka nga siya bakit may mga blanco. Well, ang problema lang kay Madam Amy ay hindi niya binulgar kagad. Nag-speech siya, hindi niya pinakita ang dokumento na blanco. So kung pinakita niya, noon parang sumabog na yun. Pero
para may blessing in disguise at may tinatawag na divine providence or divine intervention na kung bakit gano'n na nangyari. Nevertheless, ang ating topic lamang po ay number 1. Let me invite you to the January 31, 3 p.m. rally at the EDSA Shrine. Ang rally pong ito ay number 1 po sa akin. Wala nang iba kundi ang paghihingi sa Supreme Court. Sisigaw tayo at hingi natin sa Supreme Court na iutos sa COMELEC ang pagbilang ng 30 presinto sa Santo Tomas, Batangas na ginamit noong 2022 elections. At pag binuksan, bibilangin at ng mano-mano kung anong resulta sa mano-mano ikumpara sa resulta ng Smartmatic. At kung parehong resulta, talo tayo. At kung magkaibang resulta, ibig sabihin panalo tayo. Ibig sabihin panalo si Leni Robredo, malamang na malamang. Ibig sabihin talo rin si Sara, talo rin si Bong Marcos. At talo rin si Robin Padilla. Sigurado ako dyan. Malaki pong pag-asa na mananalo kung lalabas po na dinaya o hindi ang tawag doon hindi daya pinike, fake news kasi ang resulta at ang resulta na nagpapanalo kay Bongbong o ginamit sa pagdeklara na si Bongbong at si Sara panalo at sila ni Robin at saka iba pa ay yung resulta na pinalabas ng isang computer. Nanggaling sa isang computer, pinatakbo, hinatid o tinransmit doon sa lahat ng computers ng COMELEC. At lumabas nga sa bilang nun at na-discover namin na iisang makina lamang pinanggalingan at ang makina na may tatak ng 192.168.0.2. At naisampa yan sa Mandamos, tumutulong po ako kay General Eli Rio at sa lahat ng TNTRI group sa mga kasamahan para maisiwalat itong problema nito. At na-discover nga na yung lahat ng resulta na dumating, 99% sa Metro Manila, 99.9% na mga resulta na binuhos na boto galing sa lahat ng presinto puno ng Metro Manila ay nanggaling sa Smartmatic machine. Isang machine lang. At ulitin ko, ito po may serial number or protocol number na 192.168.0.2. Isa lang pong ibig sabihin yan. Hindi nanggaling sa mga presinto ang boto na binilang para kay BBM, para kay Sara Duterte, para kay mga senador, para sa kanilang lahat, pati gobernador. At yan po ay binakapan ng sariling ebidensya ng COMELEC. Ano po yung sariling ebidensya ng COMELEC? Yun pong in-upload nila sa kanilang website. Para makita ninyo, bubuksan ko ngayon ang website ng COMELEC. At ipapakita ko sa inyo. At para malaman ninyo na makikita nyo kung alin doon. At kayo na mismo mag-discover, buksan ninyo. Ituturo ko lang sa inyo kung alin ang bubuksan nyo. Ito po yung website ng COMELEC. Sigurado po ito. Proof beyond reasonable doubt po ito. O yan po yung website ng COMELEC. Dito tayo. O plakin natin. Yan po website ng COMELEC. So ngayon, ibaba mo to, hatake mo sa baba. Ito po yung saan yan? In the matter of guidelines. Mukhang tinanggal na nila. Mukhang tinanggal na nila.
Public Works ban, notice of award. Anyway, mukhang tinanggalan nila. Pero, ang ibig lang sabihin po niyan ay sila kanila mismo nanggaling ang transmission logs na nagpapakita na within 1 hour, 20 million kagad na bilang na boto lahat-lahat para sa lahat ng presidente. Which is impossible to happen kasi kung talagang internet yan, mahina pong takbo ng internet sa Pilipinas. Pero pati Tawi-Tawi, pati sa Batanes, pati sa Bicol, pati sa island sa Masbate, sa Cebu, sa Panay, sa Negros, sa Zamboanga, sa Basilan, sa lahat ng lugar, Palawan, mahirap yung mga signal binabanggit ko. At bakit makapasok yung boto na 20 million sa isang oras? Hindi pwede mangyari. At bakit magagaling lahat ng boto sa isang computer? Hindi po pwede mangyari yan. Nang ibig sabihin, talagang dinaya nila ni Erwin Garcia. At hihingi, kasi singilin ko siya pagtapos ng termino niya sa kanyang Comelec, kakaso po ako ng disbarment laban sa kanya. Kasi bakit pinayagan niya na gagamit ng gateway ko na Smartmatic na walang katumbas na board resolution or authority from the Comelec. At walang katumbas at kalaban niyan labag sa batas na Republic Act 8436 at 9369. Lahat po labag ang ginawa. So dahil dyan, umaasa sana kami sa grupo namin sa Tintrayo na mabubulgar namin ngayon na talagang ang mga nanalo nung nakaraang halalan ay Smartmatic lamang na galing. Dagdag pa niyan, ay nilabas pa, nag-sumiti pa sa transmission logs na nilagay ng Comelec sa kanilang website. Nakalagay na in a batch of 10 or 6 or so many batches ng mga resulta na dumating, sabay-sabay dumating. Bakit sabay-sabay? Hindi po pwede mangyari na magkasabay ang pagpadala ng teacher sa Tawi-Tawi at teacher sa Cebu, teacher sa Marawi, teacher sa Batanes. Magsabay-sabay, pwede ba mangyari yun? Na sabay-sabay dumating ang resulta. Hindi po pwede mangyari. Kahit mag-uusap pa sila sa cellphone. O sige ha, just for fun, laro lang. O sabay-sabay tayo ng pindot ng send para ipadalang resulta sa Comelec. Kahit sabay pa may split of a second yan. Pinakamalapit split of a second. Pero normally, ang second, hindi lang split, kundi mga 1 second, 2 seconds, 3 seconds na diferensya. May nauna, may nahuli. Ganun po lagi yan. So that is also another evidence na talagang peke yung resulta nung nakarang halalan. Next, yung nabuksan namin yung tinatawag na telco logs na in-upload ng Comelec. May Globe, may Smart. At nakalagay doon sa May 9, operation ng election noong May 9, 2022, bakit maraming records sa Globe na telepono pagpadala ko noon ng resulta at saka sa Smart, alauna ng hapon nagsimula noong May 9. Hindi ka pwede magpagpadala ng resulta sa ganong oras. Dapat ang pagpadala ng resulta after 7 p.m. Kasi 7 p.m. na magsasara ang presinto. At ang utos na batas magpadala naman ng resulta kung na-imprinta na ang 8 kopya ng tinatag na electronic copy ng returns. Yung resulta, mismo return lang tawag sa technical term. So, ngayon, very clear. So, ngayon, in-upload din nila yung raw files. Sa raw files, pag binuksan mo, pag marunong ka magbukas nun, lilinisin mo, lalabas na isang makina ang pinanggalingan ng mga boto. Yung computer machine na may tatak na 192.168.0.2. So, ladies and gentlemen, at dahil ka dyan, nagkaroon pa ng petition ang Tintrayo sa Comelec na i-disqualify ang Smartmatic bilang parusa at bilang hindi maasahan na sasali sa ating halalan. At pinayagan naman ng Comelec na
tanggalin o i-disqualify ang Smartmatic. At kung ma-disqualify, ay maliban pa dyan, nag-utos pa sila na ang para matapos na yung alingaw-ngaw nitong grupo namin na pagsasabi na talagang Smartmatic lamang nagpapanalo kay Bongbong Marcos, kay Sara Duterte, kay Robin Padilla at iba pa, ay nagsabi sila na mamili daw ang tintrayo ng mga presinto kung alin ang gusto nilang pabuksan at bubuksan ng Comelec ng libre at i-recount ng mano-mano, kamay-kamay. At kung anong resulta doon, ibangga o ihambing sa resulta na pinadala ng Smartmatic noong panahong eleksyon. At kung magkaiba, ibig sabihin nun, may daya. O di kaya may sabotas. At kung magkapantay, magkapareha, talo kami. Ganun lang kasimple. Hindi pa nangyari. Binawi ng Comelec ng kanilang pangako. So napunta ngayon sa Supreme Court, hiniling sa Supreme Court na utusan ng Comelec na sundin nila kanilang pangako. Itong Supreme Court naman, hindi daw nila pwede utusan ng Comelec kasi wala naman obligasyon sa batas. On that score, nais kong banggitin sa Supreme Court, nakalimutan inyong obligasyon sa Pilipino, sa bansa. Kayo mga lahat ng justice kayo. Alam niyo naman ang pinakamalaking issue ay yung boto ka lalo na pag-presidente. Kasi sa boto ng presidente nagsimula ang pinakamalaking dahilan kung ano ang magiging kinabukasan natin sa pagkatapos maupo yung presidente na sinasabi niyo nananalo pero hindi naman pala nanalo. Sabi-sabing ganun po ka-urgent yung problema sa election. Dapat ang ginawa ng Comelec, ng Supreme Court, dapat pati Comelec para magiging patas sa lahat. Total hindi naman makakaistorbo kung 30 machines lamang ang bibilangin. Akalain mo ba na sabi ng Comelec, ng Supreme Court, hindi nyo pwede persahin ang Comelec kasi walang batas na nag-uutos na gawin yan. Meron po, with due respect sa mga Supreme Court justices. Ano po yun? Lalo na kay Justice Maidas Marquez. Ano po yun? Yun po yung katotohanan na nakalagay sa decision ng Comelec na mamili ang tintrayo ng presinto kahit saan at bibilangin nila. Yung nakalagay lamang yun sa tinatag na dispositive portion, ask any lawyer here. Yan ay final na executory at yan ay katumbas ng batas na nagutos na dapat sundin nila yung final judgment. Wala pa rin. So ngayon, binasura ng Supreme Court, nag-file ng motion for consideration ang grupo ng tintrayo sa pangunguna ng General Eliseo Rio, si Franklin Isaac at saka si Augusto Lagman. So nangyari, hanggang ngayon wala pang decision ng motion for consideration. Kaya, hinihingi ko ang inyong dasal. Sabihan yung inyong mga kamag-anak sa Pilipinas. Tawagan ninyo, please lang. Una, ihingi nyo na puro bagoy boto. Huwag bumuto ng mga datihang opisyal. Pangalawa po, ay sabihin sa inyong mga kamag-anak na kung maaari, pumunta kayo sa January 31, nagpabilang kayo. Dapat maraming bilang natin para masungkit natin ang kinabukasan ng Pilipinas at mapwersa natin ang kahit Supreme Court na sa maayon sa ating adikain. Ganon ang hiniling ko. Ganon din ang hiling ng iba. At dahil dito, marami na pong galit na galit. Kung nabasa ninyo yung sulat ni dating Justice Antonio Carpo, ang tenor ng kanyang sulat ay, "This is now the last chance for us to change our government for the better." Ngayon, isang araw, nagalit, marami na rin nagagalit. Si Prof. Sheila Magno, nagagalit na rin. Si Christian Isgira na isang vlogger na mahinahon lagi sa lahat ng mga journalist na kilala ko na broadcaster, siya yung pinakamahinahon. Pero sa ngayon, galit na galit na. Ibig sabihin, may hangganan po ang lahat ng mga pagpapasensya.
end of the road na ng pagpasensya. Panahon na po na patalsikin na pati yung pagnanakaw. Wala nang ibang dahilan kung sino nagnakaw din. Si BBM din. Kanyang kung na si Martin Aran Romualdez, yung mga tauhan nila. At ang tanong, bakit pagkatapos sa budget, bakit nag-resign si Elizalde? Ibig sabihin, ganun may kinalaman sa budget. At talagang siya ang inyong tinuturo na sacrificial lamb sa kasakali. So ngayon, ito po ang resulta. Sabi ko, galit na galit. Diba? Ako galit na galit na rin. Ito ipakita ko, si General Eliseo Rio po ay sobrang galit na rin po. At ito po yung kanyang mukha. Tingnan niyo po. Yan. Si retired General Eliseo Rio. Yan, dati po siyang secretary ng Department of Information and Communications Technology. Yan siya. Yan, galit na galit siya. Sa galit niya yan, anong sinabi niya? Basahin ko kanyang mensahe. Ito, dali lang. Tingnan ko ito yung kanyang ano. May video siya pina-play dito. Wag na lang ito. Ma-copyright tayo. So ito na lang, basahin ko na lang sinulat ni. Sabi niya, galit na ako at hindi ko na ito matiis pa. Tayo na sa EDSA. Yan po ang mensahe niya. Pero may isa siyang ditong sulat na gusto ko basahin. Isa pang galit na galit niya, yung binenta ng Comelec ang lahat ng PCOS machine, 81,776. At kung binenta, anong ibig sabihin? Mawala na po. Wala na tayong forensic. Wala na tayong digital forensic. Binenta na nila, hindi na natin matitrace. So, yan po ang ginawa nila. Ito, basahin ko mensahe ni ni General Eliseo Rio. Siguro nakikita ninyo, yan ang mensahe niya. Sinabi niya, did you know that before Christmas 2024, or exactly December 21, Comelec disposed of all PCOS and BCMs together with a plastic bin that served as the ballot boxes. So, binenta nila pati ballot boxes. Ngayon, kung sa ballot boxes na yun, diyan nakalagay mga balot na sana ipabuksan namin at ipa-recount. Paano pa ngayon i-recount yung kung wala na yung naitapon na? Grabe. Ganun ang ginawa nila. So sabi ng ang problema sa Comelec napakatalino. Ito so hindi ko yung tawagin napakatalino. Kasi alam nila na may baka magbiglang mag-utos sa Supreme Court at habang wala pang pagbabawal, binasura na kagad nila yung PCOS binenta. Alam nyo magkano benta? 149 pesos kada piraso. 12 million sa 81,776 na PCOS machines. Ito itong sabi naman ni Eliseo Rio. Comelec must first dispose of all ballots cast on the 2022 election so there will be no longer any way to compare the transmitted election results with the actual ballots cast. This can now only be compared with the digital images stored in SD cards, but with the actual ballots gone, who now can give an independent and biased certification that the digital images in the SD cards are the true reproduction of these ballots? Napakaasar talaga si malaking sabotahe yung ginawa niya ni George Heroin Garcia sa Pilipinas. So if Comelec is so positive that the 2022 election was clean and honest, why then it will sell, including the ballot boxes? Kung wala silang tinatago, dapat pinabuksan nila kagad. So may tinatawag po sa presumption of evidence na doktrina ng ebidensya po.
yung presumption, ibig sabihin ng presumption, ng pagpapalagay. Ano ba talaga totoo? O itong totoo, bakit? Sa tagal ng aming hiningi, hindi nyo nilalabas, the fact na ayaw nyo ilabas, ayaw nyo bilangin, ibig sabihin, totoo ang aming aligasyon na talagang fake ang resulta ng eleksyon ng 2022. So, iyan ang argumento. At dahil dito, ang isa pang problema dito, binawi ng Comelec, so may laban-bawi ang style at Trasabante. So, ibig sabihin, tuso talaga ito si George Sherwin Garcia. Nangako na nga sila na ipapabilangin na tapos babawiin. Ay. So, ngayon, ang sobrang galit, kaya please lang kung may time kayo, join us sa rally ang panawagan natin, number 1. Isigaw natin sa Supreme Court na sana iutos sa Comelec na bilangin po ang recount ng baluta. Ng mga baluta doon sa mga presinto sa Santo Tomas, Batangas. 30 precincts lang hiningi namin. Madali lang yun. At kung may makita kami magandang resulta at malaking diferensya kumpara sa mga resulta na ginawa ng Smartmatic, ay pwede na kami ngayon makahimi. Idiin namin ngayon, buksan pa pati iba. Yun po, kasi ang nangyari dito, hindi man natin may pilit na si BBM may bababa. At least, naipilit natin na buksan para ang katotohanan, makikita natin. At kung lalabas na positive at malaki yung diferensya, kung ikumpara sa 30 precincts, papile na kami ngayon ng petition sa Supreme Court. Ako mismo magpapile. Ipadeklara ko na null and void ang election ng 2022. Lahat na ng opisina yun. Kaya nga, tama si ETC Junior. Maliban sa sinabi ko na ay magpakita, meron na tinatawag na presumption na talagang ang Smartmatic lamang ang ginamit niyo ng magic, ay yung pagsira pa sa PCOS machines na wala tuloy ang tinatawag naming na forensic, ng digital forensic. Kasi dito mo malaman, kung mabuksan mo yung mga PCOS machine, nakarehistro pa ho doon kung anong oras nagpadala ng resulta. At nakarehistro din kung ang lahat ng mga, kung anong pinadala ng resulta. Ngayon, paano pa natin maasahan itong yung ballot verifier receipt? Yun sana, ang receipt kasi yung ganito yun. Paghulog mo ng baluta mo, babasahin na makina, pagkatapos niya mabasa, maglalabas ngayon ng resibo. Tingnan mo resibo mo kung tama yung binuto mo, yun po ang dapat lalabas. At kung lalabas, yan ibig sabihin ay tama yung makina. Ngayon, kung nawala na, binenta na, pati mga papel, binenta, ano pa ngayon basihan natin? They destroyed all the evidence. At kung hindi nyo i-destroy, yan, nagsasabi kayo totoo. Kampante kayo, pero kung the fact na dinestroy nyo, obstruction of justice in the case of election sabotage. Ang election sabotage po ng kaso ay sa pagsasabotahe sa minimum of 5,000 votes. At ang parusa niyan habang buhay ng pagkabilanggo. At dahil binenta nyo ang PCOS, ay meron na kayong tinatawag na pag-obstruct. Hindi na makikita ngayon ng ebidensya because tinapon ninyo. So ngayon ito, galit na galit si Eliseo Rio. Ano ngayon ang gagawin natin? Ito siya. Ang isa pa, kahit nga sa hanay ng mga kumukontra sana kay Bongbong Marcos, kay Sara Duterte, at mga lumalaban para sa good government, ay may intriga pa. Akalain mo naman, ito. Galit na galit si General Eliseo Rio kay Trillanes. Bakit po? Magalit siya kasi bakit mag-anunsyo-anunsyo si Trillanes na gusto niya impeachment lang ang i-rally? Pinagalitan siya tuloy ni General Rio. Ang aming nirally, hindi lang si Sara, pati si Marcos. Bakit? Pinoprotektahan mo ba si Marcos? Yan ang tono ng pagtatanong, pagmumura ni General Eliseo Rio. Senior na ito si General Rio.
Ano ba nangyari niya kay Sentry? Sentry, baguhin mo naman stance mo. Kahit sa totoo lang, nagdududa ako sa iyo na talaga, nakuha ka na ni Marcos. Protector ka ni Marcos. Pero even though, ay sa iyo pa rin ako nangangampanya pagdating sa kung sino iboboto sa Caloocan. Kasi ikaw po, wala nang iba na mas maganda pa sa inyong dalawa ni Along Malapitan. So ito po ang sinabi ni General Eliseo Rio. Nakakalungkot nga. Sana hindi na lang siya nagsalita. Basahin natin ang sinabi ni General Eliseo Rio. January 31st rally, the backstory, two conflicting views. You, Trillanes and company, are rallying for the impeachment. Only for the impeachment of Sara. We are rallying for the impeachment of Sara, and we are also criticizing Marcos. Why don't they also criticize Marcos when in fact it is him who is preventing the impeachment? Ayan, sabi ni Eliseo Rio. Tapos, ito, may ginawa pa sila na parang, how do I call this? Parang poster. Yan. Yan, panawagan sa rally din yan. Yan. Be part of history as we stand united for transparency, accountability, and justice. Let your voice be heard. Join the movement for change. Save the date. 3 p.m. to 7 p.m. Sa EDSA Shrine, January 31. Clergy and citizens for good governance. Yan po ang panawagan. Ito, may panawagan ba si General Eliseo Rio? Ang panawagan ito ay kapareho din sa panawagan ni dating Justice Antonio Carpio. Ito yun. Basahin natin. Hindi yan. An urgent message to my children. Yan ang message niya. My generation is about to end its existence on this planet. It is a generation that greatly benefited from the sacrifices of our grandfathers in the Spanish regime and from our fathers' fight for freedom from Japanese and American occupation. It is a generation that really experienced a better life in the 1990s, when the Philippines was second only to Japan in economic standing in Asia and way ahead of Singapore, Malaysia, South Korea, and Thailand, even Australia, China, and New Zealand. No Filipino went abroad then for a better life. In fact, it is our neighboring countries that send their citizens here to work and study the life of Mao Zedong. Unfortunately, it is my generation that brought this country to what it is now. For it is only generation that could have made the difference between a more prosperous first world Filipinos and a wastebasket case that we are in now. It is my generation that allowed giving political leaders the power to change the rules from a direct cadenza culture to a pautakan and what we are in power for mentality. It is my generation that for fear of losing a good life, listened to promises of a better life and found it easier to move forward by knowing and patronizing influential people than by knowing and depending on oneself. What is tragic is that the generation of my children is starting to think as my generation that this is the way it is and there is nothing anyone can do about it. For lack of opportunities here, millions of my children's generations have left the country to find a better life abroad, and the money they send back is mainly what's keeping
this country abroad. On behalf of my generation, I could not apologize enough to my children's generation for the state of your country. There is absolutely nothing that any member of my generation can say or make excuses that will ever change the fact that countries way behind us in the 1960s are now way ahead of us. Sinabi pa niya, if there is anything good that my generation can give, it is the model not to follow. Do not elect the kind of leaders we elected. Do not do the things we did not do. Because you did nothing, hindi ka nakasakay kay sa aeroplano. Parang gano'n ang nangyari. So, ladies and gentlemen, this is really a call na wala na tayong choice. Wala po tayong choice. Please follow us. Let us join the rally. Hello. So, kung mag-join tayo po, ang ating una panawagan ay papanawagan natin kasama i-impeach si Sara Duterte. Pangalawa ay papanagutin si Marcos sa mga pagnanakaw na nangyayari sa ating budget. Pinaka-corrupt na budget nangyayari sa buong Pilipinas. Panagutin din natin ang Comelec sa pagbebenta ng mga PCOS machine sa halaga na 149 pesos bawat PCOS machine. At papanagutin din natin sila sapagkat kanila pong pinreempt o pinangungunahan ang maging resulta ng request kung paano, kung titignan ba ang makina o hindi. At isa pa, kailangan ang lahat ng mga gumawa ng kasalanan sa pamamagitan ng pagbulsa ng mga ayuda ay papanawagan din natin na kailangan makakasuhan din agad. Anyway, as I promised to all of you, I myself will do a lot of things of investigating and formulating or forming or writing all the legal articles na magagamit sa korte. So gagawa ako ng tinatawag na mga pleadings or petitions at it is the best that I can do kahit wala naman akong pera. So talino ko na lang ang aking ibibigay. So ganun po ang ating maasahan dito. At ito po, tingnan ninyo, pwede natin matawag tayo na People's Rally and Concert na sa panawagan naman ni sa panawagan ni sa panawagan ni Cielo Magno at saka ni si Antonio Carpio. At siyempre, ipanawagan din natin ang kabuktutan ng mga congressmen ng mga loko-loko na nakipagtuta. Kita mo, tingnan nyo yung senador. Si Ramon Tulfo ba? Si Rafi Tulfo ba? Nagbabanggit laban sa baluta? Nagbabanggit ba siya laban sa impeachment? Hindi. Ang kanyang binabanggit, sinisigaw niyang Kuwait. Walang kwenta yan. Gumagawa ka ng issue. Iniikot mong issue tapos nahuli pa yung kanyang anak na gumamit ng bus lane. Tapos hindi man lang, bakit yung ibang tao nagkakasala, na sa tingin mo yung nagkasala, ay pinapatawag mo sa radyo at minumura mo. Bakit itong anak mo hindi mo mumurahin sa radyo? Yan. Yung anak niya na, si Ralph Wendell Tulfo, ay nahuli ang kanyang convoy na gumamit ng EDSA lane. So, kanya, pinagalitan na lang daw niya. Anong klase? Ganon na lang ba yun? At tapos, nagmamadali daw, sana ganito pa ang utak mo, Mr. Rafi Tulfo. Kung ikaw talagang sadyang matalino, mautak, at makabayan. Ganito lang po. Ang batas po, alam mo, ikaw pa naman ang chairman ng LTO committee. Tapos, ang pinag-usapan natin, violation sa traffic ng anak mo. Tapos, wala kang ibang gagawin. Magkikwento ka lang na parang pinalo mo lang. Wala ka namang pinalo. Kahit sa puwit, hindi mo pinalo yung anak mo. Kaya congressman yan. Tapos, justify mo, nagmamadali kasi. Mr. Tulfo, the law, you remember that the law is made to prohibit if it is a criminal law or if it is an administrative law that seeks fine in
imposing liability for any violation of that law. Ginawa po ang batas para kagaya, halimbawa, yung hindi pagtawid, paggamit sa EDSA bus lane kasi for emergency and bus uses lamang yan. Ngayon, ang anak mo, alam naman ang anak mo bilang congressman na may batas dyan. Bakit siya pumasok o nabes? Tapos sasabihin mo, emergency. At katwiran mo, total nagbabayad naman ng fine. It is not that the fine that says it all. Hindi po, yan ang yung multa, yung nakikita na dapat na may mensahe para sa bayan. Ang dapat nakikita natin ay hindi siya pumasok. Kasi ulit-ulitin niya yun, total magbabayad naman siya ng fine. Papatay ka ng tao, total may 1 million ka naman ibabayad lagi sa may pinapatay ka. Parang gano'n lang kasimple yan. Magnanakaw ka ng boto dahil may pambayad ka. Kahit mahuli ka, mayroon ka pambayad. Ganun po mensahe na ginagawa mo. You are creating that culture of impunity here in the Philippines. Instead of campaigning against it, what you are doing is even propagating further and bolstering it further. Wala kang hiya, ang kapal na mukha mo, Rapi Tulfo. Dinidipinsan mo pang anak mo. Nasabi mo na nagmamadali lang kaya nagamit ang EDSA lane. At isa pang mali doon. Mr. Rapi Tulfo, isa pang mali doon. Ano po yun? Convoy po ang nahuli. Ang tanong ko, bakit isa lang ang tinikitan? Kung convoy, ilang sasakyan ba? Pwedeng dalawa, pinaka-minimum. Di dapat sana dalawang driver ang tinitikitan nyo. At isa pa, I demand that your son, who is the owner of that vehicle, be charged in the LTO with the case of violating the registration law at tanggalan na lang rehistro sa sakyanan. Isa pa, I will file an ethics complaint against you and your son sa House of Representatives, ang anak mo. Ikaw sa Senate. Kasi that act of yours, kagaya ng ginawa, dinepensahan mo rin si Win Gatchalian, hindi mo binanggit kung sino pangalan, na ang tatay ni Win Gatchalian nahuli na gumamit ng EDSA line. Hindi kagaya nga kay Chubby Chingson. Voluntary pa, nagbigay ng bayad ng 100,000 kahit ang multa lang ay mura. Niregaluhan pa niya. Pinremyuhan niya yung mga nakahuli sa kanya kasi ginagawa ang trabaho. Pero ikaw, Tulfo, parang kagaya lang yan, bawal pumatay. Pasensya ka na, napatay ng anak ko dahil emergency. Bullshit. Total, magbabayad naman, magpapakulong naman anak ko. Hindi po yan ang hinahabol ng bayan. Ang hinahabol ng bayan, ang parusa ay isang dekorasyon lamang na magbibigay sana ng babala sa lahat na huwag mong gawin ang pagpatay ng tao. Huwag mong gawin ang pagtawid sa EDSA o paggamit ng EDSA bus lane. Pero ginamit mo at siyempre ang katwiran mo, ay total, magbabayad naman ako ng fine. Wala rin pinag-iba sa ginagawa ninyo ni Erwin Tulfo. Mula nung naipanalo ko sa petition na lahat ng nasintensyan sa libel ay maparusahan lamang ng pera. Ngayon, dahil bilyonaryo ka, dahil marami kang income sa iyong Rafi Tulfo in Action live stream, kaya mo magmura, mag-libel ng 100 tao at bayaran mong multa, bawat multa ay 60,000 pesos. O 60,000 pesos times 100, 100 tao, di 6 million lang yan. Kayang-kaya mo, kasi dahil kaya mo ang multa, gagawin mo, okay lang sa all right. Ano kang klaseng tao ka? Kaya magrarally tayo, sigaw natin itong mga kagaya ng mga taong ito. Si Congressman si Chis Escudero, tsaka si Senator Chis Escudero, tsaka Congresswoman Stella Luz Kimbo. Akalain mo. Ito naman si Rapi Tulfo, kasalanan nito hanggang hindi pa nagsalita kung ang natanggap ba niyang bicameral conference committee report ay blanco o hindi. Hindi man lang nagsalita.
Hindi rin siya nagsalita tungkol sa kay Sara impeachment. Hindi rin siya nagsalita tungkol sa ibang mga issue. Ang sinasabi niyan, bumuo siya ng issue na galit siya sa Kuwait. Hindi yan, hindi naman importante yung Kuwait. Kunwari ka pa. Tapos, nagpa-botox ka pa, ang mukha mo tumaba, naging pangit tuloy. Kasi pangit na ugali mo. Kaya, ang problema sa iyo, kabago-bago mo, parihan lang kayo ni Manny Pacquiao, bumubuo kayo ng political family dynasty. Biro mo, asawa mo, tatakbong congresswoman sa ilalim ng ACT-CIS party list. Tumakbo din kapatid mo si Wanda Tolfoteo sa ilalim ng Turismo party list. Tumatakbo din ang anak mong yan na si Congressman Ralph Pendel. Tumatakbo, Congressman sa 2nd District ng Quezon City. Hoy, taga 2nd District, huwag niyo ibuto yan. Ikakampanya ko laban dyan. Ano bang alam yan? Kasi bubo lang ng tatay niya yan. Ano bang meron sa kanila? Gumawa ka ng batas na Safe Harbors Act, tapos pabor sa pabor sa mga barko, mga may-ari ng barko. Anong klase ito? Tapos, may nag-complain sa kanya at pinatawag niya yung general manager ng PCSO sa issue na kung talagang bang mayarian sa tinatawag na premyo na kinukunwari nyo lang na may nanalo. Akalain mo binigyan daw siya ng 1 bilyong piso. Tumigil na sa pag-imbestiga. Tapos, inakusa din siya na inakusa din siya ng mga nagreklamo laban sa kay Hector Pantoliano na mga na-scam na mga mahigit 20 billion. Akala mo galit na galit. Gusto na tulungan yung mga nabiktima, mga taga Baguio City. Anong nagsabi ng taga Baguio City? Ay sir, may nagsabi sa amin na wala raw mangyari. Magpupunta kami manghingi ko yung tulong sa inyo. Kasi po, dahil si Erwin Tulfo po ay team Pasig siya. Kumikita rin sa scam na yun. Bigla kang nawala. Nagpakunwari palabas na isang hearing. Wala, halata ka na Erwin Tulfo. Ay, Maylene Kisel, Maya Paabak from Angeles City, Pampanga pa pala siya. Si Celso Rivera, Maya Paabak din. Si Putin, kita mo, yung kabalin nyo na si Kwan, anong pangalan nun? Si Likop. Si Madam Likop ay pinakasalan ni Rafi Tulfo dyan sa Tarlac. Tapos inanakan, binuntis, iniwan yung anak. Hanggang ngayon, hindi kinikilala yung anak na babae. Ganong klase. Kung hindi mo nga maasikaso ang sarili mong anak, paano mo sasabihin na asikasuhin buong Pilipinas? Walang-wala talaga itong OGS na to. So, magrarally tayo sa January 31, kasama natin isigaw sa buong mundo na huwag na ibuto itong mga Tulfo. Rogelio Kakatapado, si Putin ay tapos sa katotohanan, yes, katotohanan lang tayo. Tapos si Papa Doms Ligario, good morning, Dr. Engineer Toto. When you're casting, dito pa rin ako, nakikinig sa Ubay. Wow, diyan ka pa rin sabay, dapat nakita tayo. Wala pa din balita sa Supreme Court, wala pa rin po. Baka, malay mo, baka may divine intervention tayo. Estrella Talisayan, Trillanes for Mayor. O Trillanes, ibubuto ko talaga yan. Ibubuto ko din, Rex. Pero ang ngayon ko lang sa kanya, bakit siya mag-discourage na bakit Sara lang ang isisigaw? Hindi lang naman si Sara may kasalanan dito, lahat-lahat, di ba? Oh, sana nakinig sa akin si Senator Trillanes. Sinasabi ko sa iyo, kinakampanya kita for mayor dyan sa Caloocan City. So, feel yan nyo. Good evening, Attorney Toto Kausing. Shout out po, ingat po lagi. Salamat po, Fe. Kumusta ka na dyan sa Mandinlupa? Hello, Zubi. Dapat lang ma-impeach si Garcia. Yes, dapat impeach yan. ETC Jr. Destroying the evidence is presumption of guilt. Tama po kayo. Galit na dyan. Sabi ni Ziputing, galit na galit din. Nagalit din here kahit nobody here. Galit na galit na galit. Ay, Rebecca Lumidario, good morning.
Bombilya Pundido, nakalusot ba kayo sa Comelec? Hindi pa po. Danilo Rabuya, maayong adlaw, diha. Felix Misahon, attorney, sa buwatan yan, sila kaya di sila maasahan para sa bayan. Si Putin Comelec Chairman, George Erwin Garcia. Tapos Rafael Dilica Cardaño. Sina pa, si Kakatapado, Samong Bicol o Maray Naga. Tapos Carl McShort. Good evening, Dr. Kausing. I hope Comelec will pay for its crime against the electorate. Jose Fa Celestino Garfield. Ako, engineer, maraming barangays na after 2 to 3 hours nag-transmit pero sa receiving copy ng Comelec after 7 o'clock pa. Naku, oo nga, tama ka. Si Putin, Chairman Garcia, Miro, 1 billion, 49 offshore accounts, Migs, Honduras, Sara, Diskaya, Street, Gerard, cover-ups, resign, Garcia, resign. Jonarin Rosalinda, good evening, Crisanto Jesus Maminta. Si Putin, parang marami kang alam tungkol dyan, bigyan mo nga ako, di siwalat natin. Raymond Grimia, tapos Josipa Celestino Garfield, Pago Baker, good morning po, Dr. Regina Toto Kausing. May Saraya, good moves in mysterious ways. God moves pala in mysterious ways. Tapos Arnulfo po Paga, good evening po, Kabunyog. Tapos John Beringel, Jerry Nisperos, John Beringel, Manong Ribbon Channel, ikaw ang pag-asa, nasa iyo ang ligaya. Okay, hindi ko lang memorize. Pero paborito kong kanta yun. Marlo Fabian. Tapos Jerry Robles. So, sino pa? Mag-shout out tayo. Si Raymond Jeremia, salamat po sa iyong palipad. Tapos si Putin, Bantayan, Maharlika Investment. Yung Maharlika Investment Fund, titackle natin yan. So, Celso Rivera. Tapos Maylene Kisel. Tapos Romel Bengson, Joe King, hello, Sintoto, watching from Cabanatuan City, Ignacio Manlangit, Terminal 1, Kadama sa Jordan, Bim Tuala. So, masantos siya kabuwasan, no, sa mga kamag-anak ko dyan sa Batangas, kay Lee Karandag dyan sa Labrador, Pangasinan. Ang Batangas hindi, Batangas, Pangasinan pala. So, hanggang dito na muna tayo at maraming salamat po. At babalik lang po tayo.